Next, situation. A pressure vessel 500 millimeters in diameter is to be fabricated from steel plating. The allowable steel stress is 138 megapascal. The vessel is to be cylindrical and will be subjected to an internal pressure of 4 megapascal. Determine the thickness of the plate. Okay, so actually, this is an analysis of pressurized thin-walled vessels, no? Pressurized thin-walled vessels. So, to analyze this, we have to consider that for a specific cross-section, no? Let's say, meron akong cross-section na ganito. Random cross-section. Gitan lang natin. So, random lang yan. Yan, kunwari yung cross-section natin. Okay? Tapos meron siyang certain thickness, no? Tapos meron siya internal pressure sa loob. So imagine niyo ano yan, yan yung ano natin, yan yung vessel natin. Okay? So dahil dun sa internal pressure sa loob, bali may pressure sa loob, no? Sa loob to, may internal pressure. So that pressure will produce stresses dun sa mismong ano, mismong plate or mismong vessel, no? And to analyze ano yung pressure na ipoproduce niya, so what we would do, first thing I would do is I would cut, no? I would create a cutting plane in this direction parallel doon sa longitudinal axis, no? Cut natin to. Yan. Pag kinat natin yan, so parang ito yung atin lalabas, no? Yan. Yan. Lalabas yung ano na yan. Lalabas yung so and then let me just redraw. So bali kapag kinat natin yan, ganito yung mga itsura. Yan. Yun yung may itsura. Bako lang konti. Yan. So tapos yung pressure na yon, ang itsura niya ganito. Dito siya mag-a-act. Yan. So dito yung pressure natin. So yun yung pressure, no? Okay, so ngayon ang pinapakita ko dito is pwede kasi dahil kasi sa pressure na to, dahil sa pressure na yan, pwedeng sumabog to na kung saan itong upper portion na to, itong upper portion na to is hihiwalay dito sa lower portion. Hihiwalay. So, ibig sabihin, ito pupunta doon, ito pupunta dito. Eh, nang pumipigil sa ganong klaseng pagsabog, itong part na to, no, yung thickness na yan. Yan ngayon yung area na pipigil. Yan. Pipigilan niya, no? Let me just use another color. So, ito yung pipigil na area. So, ibig sabihin, meron ditong madidevelop na stress. Okay, may madidevelop dito na stress sa mismong walls ng vessel. So, ang tawag natin sa stress na yon ay longitudinal stress. Or rather, sorry, tangential stress. Tinatawag din yung tangential stress na circumferential, hoop stress. Okay, tinatawag din siya na hoop stress. Or circumferential stress. Okay? So, now, how do I relate yung tangential stress na yan dun sa P?
So yung P na to, pagka ni-resultant natin, magkakaroon tayo dyan ng equivalent force. Di ba? Tawagin natin na force dahil sa internal pressure. Tapos, ito namang nandito sa gilid, pagka ni-resultant natin yan, magkakaroon tayo dito ng also resultant force. Tawagin natin na T. Magkabilaan. Okay? So, kapag nag-summation of forces tayo, okay, so lalabas yung dalawang T ay equal sa force, equivalent force ng internal pressure. Okay? So, ano ba muna ang equivalent force ng internal pressure? Well, ang equivalent force niyan is bali yung magnitude niya times kung saang area siya nakaproject. So, dito, ang projected area natin will be kung ano man itong area na to. Yung area na yan. No? Bali, itong area na to. Which is rectangular yan kapag tumingin ka sa ibabaw. No? Rectangular yan with this particular dimension. Ito yung dimension nung rectangular na yan. Bali, ito, whatever this may be, tawagin ko na lang muna na dimension B. No? Tapos, yung kahabaan niya, ito, sa kabila na lang. Ito, yan. Tawagin na lang natin na L. Kung ano man yung haba niya. So, bali yung equivalent force P is just yung internal pressure times yung area na to kung saan siya nag-act, which is yung B times L kasi rectangular lang siya. So, therefore, this is internal pressure times B times L. Okay? Now, what about yung T? Yung tension dito sa wall. So, ganun din. Bali, area lang nito. Ano bang area nito? Itong green. Bali, length times etong part na to, which is yung thickness. Di ba thickness to? Thickness nung wall. Okay? So, that's why dito we have 2 times longitudinal stress times thickness times L. Okay? So, bali, yung force ay stress times area. Okay? So, from here, we can see na magka-cancel lang yung L and then we can solve for what we call the longitudinal stress. Or sorry, but longitudinal. Tangential pala. Tangential stress. Okay? So, that is PB over 2 times thickness. So, yun ngayon yung tangential stress. Ngayon, we might ask, kasi eto, nag-cut lang ako randomly, di ba? Nag-cut lang ako randomly. When is the tangential stress the greatest? Kailan ba siya pinakamalaki? Kasi yun yung pinaka-critical, di ba? Pag pinakamalaki itong stress na to. Kailan ba madidevelop dito yung pinakamalaking stress? Ngayon, tingnan natin yung formula. Yung internal pressure, syempre, pag malaki internal pressure, malaki to, no? Kaya lang, kumbaga, sabihin natin constant yun. And then yung thickness, constant na rin yan kasi kung ano yung thickness ng wall, yun na yun, lahat, di ba? Actually, magbabago lang dyan ito, yung B na to. So, ibig sabihin, kapag gusto mo pinakamalaki yung tangential stress, dapat piliin mo yung section na may pinakamalapad na dimension B. And that will give you the largest possible tangential stress. So, what I'm saying is, kunwari lang, the shape is ellipse. Kunwari, ito yung cross-section, ellipse. Ayan. So, saan dyan pinakamalaki yung stress? So, dito. Yan. Kapag dyan ka nag-cut. Kasi dito, pinakamalaki yung B. Okay? So, ibig sabihin, kung meron ka elliptical na container or elliptical na vessel, ganyan. Ganyan, no? Ganyan. So, pwede siyang masira dito. Diyan siya masisira. Ay, kasi dyan pinakamalaki yung tangential stress. Kasi dito pinakamalaki yung B. Okay? Now, let's be more specific. What if circular siya? So, syempre, kung circular or cylindrical rather. For cylindrical, okay, yung B natin magiging diameter. Di ba? Kaya magiging tangential stress
is equal to PD over 2T. Kasi circular na yan eh. Yan na siya. Yan na siya eh. 'Di ba? So yung B mo, ito na. Pag nasira siya, ito na yung B mo, which is yung diameter. Okay? So that's the theory behind. Kapag tangential stress, paano naman kapag ang sira niya pag ganito, pag ganyan, pag ganito, pag ganito. So, bali sasabog siya dito around its perimeter, di ba? So, kapag ganon, i-cut natin, i-expose natin yon. So, pag in-expose natin yon, so kunwari yung cross-section, di ba? So, ngayon, lalabas yung thickness at yung thickness. Yan. Tapos, ito ngayon yung kahabaan niya. Yan. Okay, so ngayon, ganun pa rin, may pressure dito. Yung internal pressure yan. Ayan yung internal pressure. Okay? Tapos sinong kukontra dyan? Ang kukontra dyan, ito namang wall na to. Yan. Yung wall na yan, kukontra. So, ibig sabihin, meron namang madidevelop dito na stress sa palibot. Okay, so ang tawag natin sa stress na is longitudinal stress. Okay? So, ang longitudinal stress, pwede siyang masira sa ganitong paraan. Kumbaga, parang mangyayari, kung ito yung cylindrical container natin, yan. So, pwede siyang masira dito. Okay? So, pwedeng ganyan, masira to. Bali, hihiwalay ito. Ayan, hihiwalay. Sasabog siya lang pa longitudinal. Okay? So, analyze natin. So, syempre ulit, itong P na to, meron siyang resultant, FP. Ito namang mga longitudinal stress na to, meron din silang resultant. Okay? So, F, longitudinal. So, once again, pag nag-summation of forces tayo, so, lalabas lang yung FL ay equal sa FP. Okay, now how do we compute FP? So, same kanina, the pressure is projected over this area. Okay, over that area. So, tawagin na lang natin yung area na yan, na area ng cross-section. Okay? Area ng cross-section. So, bali, the force P is P times area ng cross-section. The stress, the internal pressure times yung area. While yung force na resultant ng mga longitudinal stresses is ganun din yung idea, stress times itong area na itong green. No? So, bali, longitudinal stress times anong area ng green? Okay, so dito ngayon papasok yung Thinwood analysis na kung saan, para makuha mo yung area nun, you just multiply yung circumference dun sa thickness. O di kaya yung perimeter. No? Tawagin na natin na perimeter ha. P. Baka nakakalito pag P pa rin eh. No? So gawagin ko na lang na PC. No? Perimeter of the cross-section. Okay, so perimeter times thickness. So PC times thickness. Okay, and from here, we can solve for the longitudinal stress. That is simply P, area ng cross-section, over perimeter ng cross-section times T. So yan ngayon yun. Okay? Now, what about for cylindrical? For cylindrical, okay, so yung longitudinal stress natin na equals, ibali yung magiging cross-sectional area natin is pi over 4 diameter squared.
Tapos yung perimeter ng cross-section, kasi circle, edi circumference. Ano ba circumference ng circle? Pi d. So mangyayari, kapag kinompute mo ngayon longitudinal stress, magiging P times pi over 4d squared over pi d times thickness. So dito, kita natin na magka-cancel itong pi. Magka-cancel din itong isang d. So d na lang. Tapos yung 4 na to bababa. Kaya mangyayari, yung longitudinal stress ay magiging P d over 4t kapag cylindrical. So yan naman yung longitudinal stress. Okay? So as you can see, yung longitudinal stress kapag kinompare natin doon sa tangential stress, sinong mas malaki? Ito kasi PD, pareha silang may PD over T eh. Oh. Pinagkaiba na nila itong over 4 to, ito over 2. So ano mas malaki dyan? Mas malaki yung 1/2 kasi 1/2 is 0.5 while 1/4 is 0.25. So mas malaki to. So ibig sabihin, palagi for cylinder, yung tangential stress ay laging mas malaki compared sa longitudinal stress. So, ibig sabihin, most likely, kapag meron kang cylindrical container, most likely, kung sasabog man yon, sasabog yon sa ganitong paraan. Sa ganitong paraan siya sasabog. Sa ganyan. Pag ganun yung sabog niya. No? Hindi ganito. Kasi mas mababa yung stress nito eh. Okay? So, makakita kayo na, kapag nakakita kayo na sumabog na na container, ano yun? Pagka sumabog siya, dun sa ano, dito siya sasabog, ganito. Ganito yung pagkakasira niya. Pag ganito pa horizontal. O di kaya kung nakatayo man yan, kung nakatayo man yan, so dito siya sasabog dyan. Maghihiwalay ito. Ganyan. Sasabog siya kasi may pressure eh. Tutulak to doon, ito naman tutulak sa kabila. Kaya sasabog siya. Okay? So, yun yung effect nung longitudinal or rather tangential stress. So, mas critical yung tangential stress. Okay? Ngayon, another common shape is sphere, no? For sphere naman, dahil ang sphere, wala naman siyang longitude. Ang sphere kasi ganito lang yan, eh, no? So, kapag ka nasira, ayan, pag ganito lang. Pag ganito lang. Ganyan. Okay, so matatanggal to. Sobrahin natin. Ayan. Ganyan siya. So, ito ngayon yung matitira. So, ma-expose to. Itusog ko lang, ha? So, kanyari, sira na to. Copy ko na lang. Yan. So, di ba, ma-expose to. Yan. So, ito ngayon yung, ano, yung area na kukontra. Tapos, merong internal pressure dyan. Kagaya kanina, P. Okay, tapos, ito naman yung bali, ano to? Um, Actually, ano rin to, longitudinal stress dito. Kasi dun sa circumference pumapalo, no? Okay? Pero dito sa sphere, actually yung longitudinal tsaka yung tangential, same lang. Kasi kahit saan ka mag-cut sa sphere, ganito lagi yung cross-section niya eh. No? Kaya parehas lang yan. Okay? And ano yung magiging final result nito? So dahil ang magiging analysis natin, ito, i-resultant natin, F nung, or tawagin ko na lang na T. Tapos ito, i-resultant mo rin, tawagin mong F ng P. So kapag ginompute mo yung FP, that is yung P times itong area na to. Which is ano yan? Circle lang yan, di ba? So bali times pi over 4 diameter squared. Tapos yung T naman is yung stress, tawagin ko na lang na longitudinal, times yung area nitong ano,
netong green. Yan. Eh di ba paano ba kino-compute yan? Di ba perimeter, which is in this case circumference, times thickness. So ang circumference natin is pi times d times thickness. So pag in-equate mo tong dalawa, okay, magka-cancel yung pi, kakancel yung isang diameter. Ang ending niyan, kagaya lang siya nung longitudinal stress ng cylinder. Tapos, ito ay good for both, pati tangential. Kasi wala naman siyang longitudinal side. Okay? So, PD over 40 kapag sphere, wala nang iba. Kapag cylindrical, PD over 40 yung um, longitudinal stress and PD over 2T yung tangential stress. Maganda kinakabisado na yon kasi madalas naman talaga na shape na ginagamit, cylindrical. Pero I just want to warn you na kapag hindi cylindrical yung ginamit, hindi valid to. Okay, hindi ito valid. Ang anong valid? Ito, hanapin mo yung B na pinakamahaba. Yun yung magbibigay sa'yo ng maximum na tangential stress. Naintindihan? Okay, so in our problem here, ang binigay naman cylindrical eh, kaya pwede na natin diretsuhin yan. For number one, um, it will be subjected to an internal pressure of 4 megapascal. Determine the thickness of the plate. So siguro ano yung ko to? I-copy ko to. Or ano na, lipat natin. Dito tayo sa blank page. Okay, so for number one, determine the thickness of the plate. So sabi ko nga, between tangential and longitudinal stress, lagi itong mas malaki. Kaya ito lagi yung mag-govern. Okay? So dito, para ma-design natin yung thickness, doon tayo titingin sa pinakamalaking stress. And ito nga yun. Okay? So dapat yung tangential stress ay hindi lalagpas doon sa allowable na 138. Ano to? Formula, PD over 2T. Dapat hindi lumagpas sa 138. Ano yung internal pressure? Sabi niya 4 megapascal. Ang diameter, 500 over 2T should not exceed 138. Okay? Kapag chinek yung units, megapascal naman to. Megapascal yung 4, mm to. So magka-cancel lang yung megapascal. Tapos ito, assume natin mm din para mag-cancel lang. Para uniform lang yung units. So from there, we can say that yung thickness, pag kin-cross multiply, di ba, magiging 4 times 500 over 2 times 138. So pag kinumpute natin yon, that gives us 7.25, no? 7.25 millimeters. So pag binaliktad lang natin, yung thickness is dapat greater than or equal 7.25 mm. So ibig sabihin, any thickness larger than 7.25 will be valid, will be safe. So let's say 8 millimeters na lang for para masabing economical. Okay, so therefore, ang sagot natin is 8 millimeters. Next, what is the required plate thickness of the vessel if it is to be spherical naman and will be subjected to an internal pressure of 4? So dito sa number 2, sabi ko nga pag spherical, yung tangential at saka yung longitudinal same lang, ang formula ay PD over 4. So ito lang 'yun. At dapat hindi ito lalagpas sa allowable na 138. So basically, ulit lang tayo, no? 4 times 500 over 4t. Dapat hindi lalagpas sa 138. So therefore, yung t dapat greater than or equal to. So actually, magbabago lang dyan. Ito, 4. So magiging 3.62 millimeters. So we can say 4. Okay, so kapag pala spherical, guys, mas less yung stress niya. No? Kasi pabilog siya. Wala siya nung pahabang part. No? Kaya mas maliit yung thickness na mas maliit lang na thickness, safe na siya. Okay, so for this one, let's letter B.
And then for number 3, determine the maximum internal pressure that a cylindrical vessel 12 mm thick can be subjected to if the allowable stress. So ito, iba na yung allowable stress, 120 na. So ang hinahanap naman dito, internal pressure. So number 3. So dahil cylindrical, dito ulit tayo, no? Equal sa PD over 2T. Dapat hindi ito lalagpas ng 120 megapascal. Yun siya nabi, 120. Okay, so ano the internal pressure? So P times, ang diameter ay from the given 500 over 2 times, ang thickness daw sa case na to ay 12. Okay, 120. So yung P should not be greater than 120 times 2 times 12 over 500. So that is 5.76 megapascal. Okay, so pagka lumagpas dyan yung pressure, ano ibig sabihin? Sasabog na. Sasabog na yung vessel. Okay, so that is letter A. Alright? And that's how we solve this problem.